Ang buhay ay ipinahihiram at binabawi. Ang sabi sa 1 Corinthians 15 verse 22, sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. People come from God. They pass on and then return to God. Walang kamangha-mangha at bago sa katotohanan ito. Ang buhay ay ipinahihiram at binabawi. Ito ay bahagi ng isang mas malaking katotohanan. Death becomes a necessary step so people may complete their union with their Maker. So ano ba ang nangyayari kung ang mga tao sa paligid natin ay namamatay? We let go. We let them return to God. Hinahayaan natin silang bumalik sa Panginoon na lumikha sa kanila. And if we love, we wait the time when tayo din, ay babalik sa Panginoon at mare-reunite sa ating mga mahal sa buhay. So, dapat nating pasalamatan ng Panginoon kapag ipinahihiram niya sa atin ang mga taong ito. Kamag-anak man yan, kapamilya, kaibigan, at mga mahal sa buhay. Pasalamat tayo sa Diyos at nakahiram tayo ng minamahal. Sapagkat mayroong nabuhay at namatay na lang nang hindi pa naranasang magmahal. Hindi pa nila naranasang makipagmahalan. Iba't ibang panahon, iba't ibang takda, subalit ang lahat ay hiram. Nothing is permanent in this world except death. Lahat ng tao ay doon pupunta. Walang exempted. Sa exam sa school, pwede kang ma-exempt kapag maganda yung grades mo, pero pagdating sa death o sa pagpanaw, walang exempted. Walang pwedeng mag-pass. Walang pwedeng humindi. Eventually, lahat ng tao ay doon pupunta. Kaya nga mayroong ipinapanganak at mayroong namamatay at umuuwi sa Panginoon. Now, ang trabaho natin in this world is to make sure na kapag tayo ay namatay, sa Panginoon tayo pupunta at hindi sa impyerno. Walang nakakaalam, kahit tayo sa ating mga sarili, walang nakakasigurado kung talagang sa Panginoon ka pupunta. Only God knows. It's between you and God. Kayong dalawa ng Panginoon. Hindi pwedeng sabihin ng nanay mo, ng tatay mo, ng kapatid mo, ng best friend mo, ni Marites at ng kung sino-sino kung saan ka pupunta. Only you and the Lord. It's between you and God. Kadalasan, pag namamahal natin ang hiram at nasanay na tayo, ay ayaw na nating isoli. Remember, kapag tayo ay nanghiram, kung hindi yan sa atin, kailangan natin yang binabalik. Katulad din ng utang, kapag nangutang ka, dapat matuto ka ring magbayad. Alam natin na ang lahat ng hiram ay dapat na isinasauli sa tunay na may-ari. At ito'y hindi pa konsuelo sa ating sarili. Lalong napapabuti ang taong bumabalik sa Diyos. Madali itong sabihin, pero kapag sa atin na nangyari, minsan napakahirap tanggapin. Lalo na kung ang taong ipinahiram sa atin ay sobra nating minahal, more than pa sa Panginoon. Kaya ang sabi nga, unahin nating mahalin ang Panginoon. Pag mahal natin ang Lord, kahit na ano o sino pa ang mawala sa atin, kaya nating bumangon ulit. Yes, malulungkot tayo. Yes, iiyak tayo, masasaktan tayo. But because sa Panginoon naka-root ang ating pagmamahal, kaya nating mag-let go. Kung malungkot man tayo, siguro para sa sarili natin dahil tayo ay nangungulila. Pero yung mga taong pumanaw na, lalo na yung mga nagkakasakit ng terminal illness, kung sila ay nahirapan, i-let go na natin sila kasi pagpunta nila sa Panginoon, wala na silang sakit na mararamdaman. They will be at peace.
hindi na sila mahihirapan. Pero ano ang pangungulila? Siguro a few years, a few decades, compared to eternity. Ang lungkot natin ay malalagay sa tamang lugar. Ang ating maaalala ay kung sino ang ibig sabihin ng panahon. Ang panahon ay maiksi. Ang mahalaga ay pinupuno natin ang panahon ng kabanalan, ng mga mabuting gawa at nang sa gayon, hindi tayo abutin ng inip. Panahon, ibig sabihin may panahon na malulungkot tayo kapag naiisip natin na wala na nga yung ating mahal sa buhay, pero may panahon din naman na sumasaya tayo. Natural lang na tayo ay nalulungkot. Kahit nga hindi natin naaalala yung mga mahal natin sa buhay na bumalik na sa kanilang Creator, na bumalik na sa Panginoon. Minsan dinadalaw talaga tayo ng lungkot. And it's normal. Marami tayong mga bagay na ikinalulungkot sa buhay natin, sa trabaho man yan, sa pamilya, sa pera, sa ating mga pets, at sa kung ano-ano pa mang bagay. Pero ang lahat ng yan ay panapanahon. Maaring panahon ng ibang tao ngayon, pero darating din ang panahon mo. Hindi lang sa blessings, panahon na i-bless ang ibang tao, ang panahon na i-bless ka din ng Panginoon, pero may tamang panahon din ng pagbalik natin sa ating lumikha, panapanahon. God bless us all.